Dalay ko na Ginoo nga aniagya pun kita malipayon, mahinang punon o mainiton nga magasimba sa atong buhi nga Dios. Parayon kita time nga maga-start for the year, every Christian and for the church mao gid kini ang hagit basta January marching forward into glory ug gihulagway kini sa pagkinabuhi sa mga Israelites ug mao gid kini kanunay ang mahimong example sa Biblia nga kung kita mo padayon sa pagkabot sa katuyuan sa Ginoo sa atong matag-usa og sa iglesia adto gid ta sa pagkinabuhi sa mga Israelites as they march forward to the promised land. Ang atong title is The Importance of Moving Forward. Unsa gyud ka importante kini nganong di man pwede nga di lang ta mo move forward. Unsa kin ka importante sa atong kinabuhi. Ug ang atong text, Deuteronomy 1:6-8 gibasa kini ganiha, mao kini ang challenge ni Moses as they are about to enter the promised land. Una nag-challenge si Moses, una si Joshua. Nagdugay-dugay na gid sila diha sa wilderness, sa Horeb. Mao nang nakasulti na nakahatag sa ilaha og paggiya si Moses nga hapit na almost 40 years na sila diha unya kini dili man magyud katuyuan sa Ginoo, dili maon man ni ang promised land. Kini mahimong picture sa atong spiritual journey. Matag usa kanato naa gyud tay journey nga gina-follow spiritually diha sa atong pagkinabuhi sa Ginoo. Unang tanaw nato kini as a picture sa atong spiritual journey nga kita we are a people of God. We are Christian, og naa ang church, naapod siya'y padulngan og kabuoton sa unahan. Mo nang kini ang gihatag gayod kanila sa Ginoo aron makita gayod unsa ka importante to move forward to the promised land. They are commanded to continue. Ingon diha sa atong first nga verse gayod sa Deuteronomy 1:7 sa verse 7, break camp and advance into the hill country of the Amorites. A command to advance. Mo advance gid mo move forward gid mo. Ngano? Mao na ang hagit sa Ginoo sa ilaha because they are stagnant. Stagnant sila. Almost 40 years ang mga Israelites nagtuyok-tuyok ra diha sa wilderness. Diha sa kamingawan. They are moving. The problem is wala lang sila mo irog diha sa wilderness. Naragid sila diha niya ng lugara. Wagid sila mo pa dulong ngadto sa promised land. Mao nang nastagnant sila o dili gusto ang Ginoo nga diha ragid mo makulong kay dili man na promised land. Naa may katuyuan nga asan sila dalon sa Ginoo. The same sa atong kinabuhi nga naa man gyud purpose ug plano ang Ginoo sa matag usa kanato labi na gayud sa iglesia. The church nga iyahang gi-design gayud and there are more in store for us ahead. Daghan pagyud kaayo nga dalon ta dito sa Ginoo kita ug ang iglesia. Unang God has much more sa imuha ug sa iglesia. Daghan pa siyag pagabuhaton. He wants you to be nga mahimo gyud ikaw. And it takes a lot of work to do. Pero ang mga Israelites na-stuck lang, na-stagnant diha sa wilderness. I-remind sila sa Ginoo nga you are soldiers, you are not squatters. Soldiers mo, no, you have to march. Dili mo squatter nga parehaan ng mga squatter nga nagpuyo lang sa dili ilahang luti na sa gobyerno, temporaryo lang nila butang diha naghimoy pagpayag pero nandugay di naman maibot murag diha na gid sila gusto pero minti. Munang challenge sa Ginoo sa ilaha, they need to advance, not camping out around Horeb or the wilderness. Naa pagyoy daghan pagahimuon sa atong kinabuhi sa iglesia, dagko pagkaayo ang pagahimuon sa atong Kristohanong kinabuhi, daghan pagkaayo himuon kabuton plano sa Ginoo. Bisag si Joshua, sa Joshua 13:1, makita nato. When Joshua was old and well advanced in years, the Lord said to him, you are very old, and there are still very large areas of land to be taken over. Tiguang na si Joshua, pero gihingan gyapon siya sa Ginoo nga, daghan pa, dako pa kaayo area nga dapat i-take over. Daghan pag i-conquer, daghan pag pildihon ni Joshua. Wagi pagkahuman no, sa atong Kristohanong kinabuhi sa church. Dako pa kaayo gayud ang atong kabuton. Bisag si Apostle Paul diha sa Philippians, very familiar kay nga verse. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining forward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize
for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Bisag si Paul, ibutang nato nga siya, makita nato nga mature na magyud si Paul, kay grabe kasinatian sa Ginoo. Bisan sa iyang kaalam ug sa iyang aksyon, sa iyang ministry, sa iyang works. Makita nimo nga mature si Paul, piningon siya, I do not consider myself yet taken hold of it. Wala pa ko na mature gyud. Dako pa kaayog kabuton. Mao nang one thing I do, forgetting what is behind, kay padayon gyud ko sa unahan ang goal, ang tumong, ang kabuton. Mao nang sa atong pagkinabuhi gayud, naagi purpose ang Ginoo sa matag usa kanato. Sa personal nato nga kinabuhi, maturity. Mao gina ang personal nga tumong sa atong kinabuhi. Ug naagi gi specific nga purpose sa Ginoo, gi-design sa Ginoo kanato, labi na sa atong mga katuyuan sa iglesia nga lain-lain tagasa, naagi purpose ang Ginoo ana nga mao gina imong kabuoton hangtod gayud no sa iyang pagbalik. Unya sa church usab, dako pa kaayog kabuoton gayud, labi na ang pagdalag-kalag diya sa Ginoo and to be a blessing to the world. Ang church gayud, ang iyang katuyuan, dako gid kayo kay siya man ang instrumento sa kausaban sa kalibutan. Unya tan-aw na to karon, nausab na ba ang kalibutan? Nagkadaghan man noon ang mga dautan. Dako pa kaayo trabahoon sa iglesia karon mga panahona. Wala pa gid ta niabot sa tumoy mo nang sa ato gyud pagkinabuhi sa iglesia, ginapabalik-balik ginato ni atong purpose. Nagid tay vision. Ug kana na-approve man nato na pila na ka years. 13 years na ko dinhi. Mao gini ang ginabalik-balik nato mga opisyalis no, mag-recall na pod para manukad. Balik ko nato atong purpose statement o mission statement. Mao na atong vision. We see a Christ-centered church influencing the city, bringing people to Jesus, transforming lives, and demonstrate God's love and compassion for all the world. Kana sa una, nana sa una diha sa atong parkanunay nato mahinumduman, nga asa ta padulong para mahibaw nato asa na ta dapit no labi na karon mga panahona. We are to bring people to Jesus, transform. Dili man ta makausab sa tao, pero we are instrument nga mahimong gamiton sa Ginoo for that purpose. Dako pagid kaayo mo nang ang Ginoo sa mga Israelites, nagdugay na gid kaayo mo dinhi, dili mo para diha. You stayed so long nga murag, in other words, muingon na lang ang Ginoo, don't let the temporary become permanent. Kay murag ka ng mga squatter, ang temporary himuog permanent. Naganahan na sila diha. Mo nang gi-challenge gid sila Ginoo tungod kay pag stagnant gani ang atong Christianity or ang church is stagnant, dakog kadautan ang mahitabo gayud. That is disastrous sa church. Kung ang usa ka sapa mas stagnant, makulong na siya, dili makalahos, makontaminate na siya, no, mahimo na siya nga daghay dinggi. Water nga stagnant, itlugan og mga lamok mo nang mudaghan ang dinggi kung di na siya maatiman. Og daghang disease, daghay death. Kung ang mas stagnant po na sakyanan nimo, tayaon na mo andar madugay. Ang motor nako ana magamit na flat, wa man gyud tag sa. Kay mao gid na ang iyang padulungan. Maginahinay ka destroy basta mas stagnant. Mao pod sa masakiton, stagnant ka sa bed, mag-create og bed source, no? Imong likod sige higda. Mo nang naagi mga disaster sa kinabuhi nga ang hagit gyud sa Ginoo, we have to move on. Do not stay sa atong present situation nga diha lang gid kutob kay naa pa gyud kabuton. We have to be productive. Mo nang kuman sa Ginoo sa ila, advance, go to the next level. Level ginatong pagkinabuhi sa tanon. Di kita pwede mo pundo ug mahimong diha lang kutob because there is a place God wants us to be and wants us to become. Mo nang naagyoy mga new level, new horizon, new ministries no nga atong pagkabuton. Unang do not stay in spiritual status quo. No kanang ni stagnant gani ka ni hunong, nagstay lang ka no, not progressing. Unang di maayo sa atong spiritual journey. Ug tanaw na to karong taknaa, unsay mga cause nganong na stagnant ang mga Israelites? Nganong na stuck man sila diha sa wilderness? Unsay hinungdan? Ang first gyud na hinungdan mao kini, security of the familiar, familiarity. Secure na sila kay mao'y common. Ug tanaw na to dinhi nga sa ilang experience diha sa wilderness, sa mount, diha sa bukid. Pakaon man sila mana, i-providean man sila sa Ginoo. Quail, naisudaan nila. Unya na po yung nurturing sa Ginoo diha sa mountain. Nag-experience sila sa Ginoo diha. Mo nang murag para sa ilaha, okay naman eh. Okay na kaayo ni ana sila. It's okay here. No? Kung permanente ni siya, wa kay tay adjustment sa atong pagkinabuhi. Kay okay ni permanente. Murag ang nahitabo nga
sa ilaha, familiar na, routine na gyud. Routine na ba kanang pabalik-balik na. Relax na sila, satisfied na sila. They are gitawag nga contented and comfortable. Kontento na sila, diha it's okay na para sa ilaha. Naaman pa sa ilaha ang mind nga they are for the promised land, pero nagkahinay na ang kainiton nga muadto gyud didto. Wala na ang passion, ang intensity sa ilang passion nagawaned, nagkakahinay. Unang wala na gid sila nagprogress, nagmove forward. Nara gid sila sa wilderness. Kay kontento na sila diha. For them, no room for anything to become. Diha ra gid ta, tama, okay naman ta diri kaayo. Okay na diri kaysa mobalik ta sa Egypt. We are slave there. Kaysa pud moadto ta sa unahan nga wa ta masayod unsa dito ug grabe kayong mga tao nga atong sa gubangon kalabanon dito sa unahan. Naay mga Amalekites, Jebusites, mo nang pagsend sa 12 spies, surrender balik sila tanan adto sa wilderness kay di makaya ang mga tao dito. They are contented, diha lang gyud. Di na mo irob kay lisod dito, lisod po dito. They look the same, no victory, no differences. Live as usual, mo nay itawag nga kontento na sila diha. Kini usab ma-apply sa atong Kristiyanong kinabuhi. Kontento na diri ta, okay naman ko aning situation nako. Okay ra man nga simba ko, mo uli nya, mo tithes, mo program na perminti ba kada Domingo ako magsimba, na may benediction sa pari or sa pastor, okay na siya. Wala na ng growth, wala na ng productivity, di na importante. No? Apoy mga Christian nga, okay naman ko, luwas na bitaw ko. Satisfied na ko aning akong sitwasyon. No? Makasimba, makapraise sa Ginoo, pero nalimtan nila nga dili sila para diha, they are for the next level. Move up yun, paingon sa katuyuan sa Ginoo because there's something in store no sa matag usa kanato sa unahan nga giplano sa Ginoo sa matag usa. Mao nang contented sila. Comfortable sila, no? Komportable na sila kaayo. They are in the comfort zone. Ang Christian usab mahimong pareha ana, mabiktima ana nga trap nga comfortable na. No? I've been baptized naman ko. Nice naman niya akong situation. I am in a nice church. Nindot kay nga church. We have nice friends diha sa church. Nya nagabasa mo kog Bible, 3 to 4 chapters a week no or a month, di na kinahanglan nga mo advance to the next level. Comfortable bisan sa mga experience nato sa pagkinabuhi bitaw sa atong pagkinabuhi personal. Okay naman ko, nice naman niya akong car, no, nice naman niya akong home. We have a nice kids, no. May man niya akong mga anak. Nice neighborhood, may man niya akong silingan. Okay na kay di na ko mubalhin din nining akong gipuy-an. Okay na kay ko diri. Namang ko'y nice job, nice clothes, nice church, the all-rang church, okay na kay ko din eh. Di na ko maibot din eh. So, the same trap nga, kuyaw ning mahimotang comfortable. Mo nang contentment and comfort holds us back. Makastagnan ka na to. Tinuod gina, no? Bisag asa na to tanawon sa atong kinabuhi nga kining mga butanga, mahimo gayud nga muhold ka na to move forward. Na mga panahon nga may experience po nako ni no. Say, adi sa Bible study, relax ta kay December bayaron. Unya mubalik na ta sa January na kay busy kay mga tao. Nya madugay murag ganahan naman pod. Madala na sa comfort ba nga okay, wapo man no kung di ka busy. Comfort maka-drag ka na to nga maka-relax ta. Usay kining break sa ta sa ministry kay pandemic bitaw. Makita nimo karon no kay komportable man nga magtanaw lang sa live, okay ra sa live. Balag di na mag face to face. Kay mao lagi ni familiarity. Security of the familiar nga ma-familiar na ta, magganahan na ta pero di gid ra ba na purpose sa Ginoo. Di na ang iyahang goal sa atong kinabuhi. Mo nang comfort makadrag ka na to nga mag-remain ta sa status quo, enjoying no. Ma-enjoy noon ta sa status quo. Di gid maayo no mo-hold us back ang comfort ug content. Kini contentment sa hay kanang mahitabo pud ni kanang kontento na ka sa imong past nga mga achievements, past accomplishments. Siya ro daghan na kay ministry sa Ginoo. Mo relax ako oy. Nya nadugang relax ganahan na. Kay daghan na kay kog reward sa langit kay grabe na akong ministry. Ningon ba si Paula na? Wala. Ningon ba si Joshua na nga mo relax? Wala. Naman tay relax time pero dili mo stuck, di mo stagnan. Kadto ra kayo. Diha makita nato nga kanang past accomplishment na ana sa mentality sa mga Hudiyo nga mayon sila. Naglisod man ta diri mas may pag dito sa balik na nanta sa Egypt kay kung mamatay ta dito, matarong pataglubong kaysa diri malubong ra ta sa
balas kamingawan. So ma-idealize ang past. The good old days, mas maay pa dito. No? Mapuna sa atong pagkinabuhi sa iglesia. Naka-ministry naman ko sa church, dugay na kay ko na good old days. No? Kana we tend to remember. Bisan sa atong pagkinabuhi personal, di ba ganahan kita mutano sa picture katang 20 anyos pa ta. O nagtakaybaw nga unsa nakakaron. Ganahan na ta didto pero minti nga mutan-aw sa katong hamis pa at naong mas takta no nga we forget nga unsa natakaron. Mo nang familiarity, the power of familiarity makadaot gyud sa atong kinabuhi. Even sa church, we have to move beyond familiarity. The church cannot fight ingon diha. The church cannot fight because it is sleeping in the light. It is the comfort and familiarity and routine that made them sound sleep. Comfort, familiarity, o routine pabalik-balik nga mahimo tang pamilyar, himo tang gitawag nga natulog. Ikaduha nga reason, hinungdan nga na-stagnant, defeat mentality. Ang mga Hudiyo naagid na sa ilaha ang defeat mentality. Nga para sa ilaha, makita diha nga na sila sa wilderness. Gidawat na nila na nga di gid nato makaya ang mga kalaban. Dagko gid kay na sila sa Numbers 13, discourage sila og gidawat nila na nga accept nila nga di gid nato sila makaya. Og na-stuck sila diha sa wilderness. Mao nang excuse nila isa nga they allow nga dagko kaya ang mga kalaban nato. The same excuse nga murag para sa ilaha, wala man tay choice, di man nato sila kaya. Unya it is just who I am. Unya daghan tag pasangilan. It was my parents kay magini ka na anak manggud na sila. Unya ingani man ko gipakatao nila mao na kun nya kana pong makig-away ta sa sala, I'm just human. Wala di mo irog kay always nag-accept nga I'm just human, no? Makasala gid ko. Wala sige pug kasala. Dili mo irog, dili mo saka. We cannot move on maturity kay we are stuck no by the past, by excuses nga pildi ta kanunay. Sila na stuck sa ilang sa una mo nang ang atong future dili ma-determine sa atong past because ang Ginoo gid gusto nga mahimo tang successful. Sa Joshua 1:8 mahimo gyud mong prosperous and successful. Wala di kita mo allow og failure. God doesn't respond based how pitiful you are. Kay usay mag-self-pity man ta. Ingani man gyud ko sabton dapat ko nila. Dili mag-base atong ang response sa Ginoo diha. Mo respond ang Ginoo sa atong faith, dili sa unsa ta ka luoy kay tanawon. Unang our power is our ability to make choices. Gipili man nila na nga mahimo silang defeated. Then ikatulo nga nganong stagnant sila kay nahadlok gid sila. Fear mo ning dako kaayo nga katarungan. Fear sa mga challenges. Dagko kayong kalaban di sila makakaya. Hadlok sila og physical harm. Hadlok sila sa hardship. Pero naay dako nga kahadlokan gayud. Kining fear of rejection. Unang si Moses, hadlok si Moses nga i-reject sa mga tao. Muna siya, Ginoo, kung mangutan na sila, kinsa ka? Kunya, mutuo ba ka na sila sa kuha? Sige gid siya kuan sa Ginoo nga basig i-reject siya sa mga tao. Fear of rejection. The greatest prison people live in is the fear of what other people think. Unsay masulti sa mga tao? Mao nay pinakadako nga fear, dili lamang physical, dili lamang financial fear. Ang dako nga fear gyud unsay makapugong ka na to mas stagnant ta, unsay isulti sa mga tao. Remember nga we are created in an adventure diha sa atong Ginoo. Gikreata sa Ginoo to please him. Ug nabali na ron to please people na. Ug balihon na to. Kinsa man inyong kahadlokan? Nahadlok mo mga tao, wa mo mahadlok sa Ginoo. Unang diha, giingnan gi sila sa Ginoo nga dili gid mahadlok. Unang it is both a command to go and to live. Hawa gid mo diha. Unang live and go. Continue. Daghan paghimuon diha. Live your elementary teaching. No kay para mo grow kita, daghan ta usahay mga teaching elementary pagid kayo diha ta maglalis gani usahay wana nag-move sa maturity. Unang nagdugay ta diha. We have to press on to maturity. Nagdugay ta in living in fear. We live in fear too long. Daghay mga experience sa tao nga nganong nastagnan kay nagdugay gid siya kahadlok. Daghan mga tao nastagnan kay dugay gid siya naghambi na nang iyang kasuko, struggling with anger. Daghay mga tao nga nastagnan tungod kay dugay po sila depressed. Hangtod karon depressed lang gihapon. Nya daghan pod nga nastagnan tungod kay ginabuhat nila nga sala pabalik-balik na pod too long. Unya discouraged too long pod na discouraged ng luod. Tugay na pod kaayo nga panahon. You have stayed too long enough ingon ang Ginoo on this mountain. You have to leave. Stayed too long in your dreams kay say diha pod ta nakulong nga natay damgo nya wala ma-realize
nakulong pud ta diha. Emptiness, no, nakulong pud ta diha. Dead formality, formality lang yun, pero walay tinuod, no, nga it means hypocrisy. Mediocrity, tama-tama lang, or mere religiosity, pagka-religyoso lang, or disobedience. We disobeyed too long. O nang live, advance, and say great things ahead. Unless you advance, di kita magkadaog diya sa itong pakinabuhi sa Ginoo. Then, ikaduha, nga hagit sa Ginoo sa ilaha, challenge to conquer. Ingon diha, so I have given you this land, go and take possession of the land that the Lord swore He would give to your fathers, to Abraham, to Isaac, and Jacob, and their descendants after them. Ikuman sila, go and take possession of the land. Conquer. God wanted His people to fulfill His purpose. Mao nang gusto gid sa Ginoo. Conquer gyud to fulfill my purpose. Ang purpose gid sa Ginoo sa katawhan is to conquer man gyud. Mo gani nang dili gyud gusto ang Ginoo magstay, mo advance gyud. Tan-awa sa Tower of Babel. Ang gusto sa mga tao nga magstay lang ta dinhi. Maghimo tag dako kaayo nga tower nga moabot gid sa langit. O sige, sila tagsimba, dili ta mapildi, united man ta, stay lang ta. O sa gibuhat sa Ginoo, gilain-lain nilang sinultian, di nagbulag sila kay di naman kasabot. Unsa gipanulti sa usa o sa isa. Gusto sa Ginoo, scatter, advance, conquer the world. Ngunang dako pa kay tag pagabuhaton ni mga panahon na sa lugar nga gibutang ta sa Ginoo dinhi, sa mati, ngunang fulfill His purpose, and God wanted His people to experience victory. Gusto gid niya magmadawagon. Mao gid design sa Ginoo sa kinabuhi. Ang mga Israelites nahadlok sila. Unang gusto sila ma-spare sa battles and challenges. Unang to stay, umustay lang sila, dili malikay sila sa mga gira. Wa sila kasabot nga they are designed, no? Victory is sure. Kaya ang Ginoo man na nga pakig-away. Unang sa dihang ni kig-away na sila, nakita nila nga ang Ginoo gid ay makig-away. Kay diha lang sa Jericho, nag-ampo raman to sila, nagtuyok-tuyok, naguba man ang gingharian sa Jericho. Ang Ginoo makig-away. Unang God wants us to experience victory. Therefore, makig-away gid kita. Fight the good fight of faith. Of course, sa atong pakig-away, masamdan ta, wounded, pero ang sigurado, mudaog gid ta. Mapod sa atong kinabuhi. Masamdan man ta, pero makahimo man kanatong strong, kahimo man kanato na nga bolder and confident. Daghay mga pildihon gayod, challenge to conquer, enemies to confront, daghay mga kaaway nga pildihon, giant no sa atong kinabuhi, pildihon gina, giant of ignorance, unbelief, giant of apathy, way pagtagad, giant of sin. Niya battles to be fought, na ay mga away nga kinahanglan ginato, awayon gayod og dili gyud ni simply. Service, it means sacrifice. Wa gyud service nga kinahanglan og kalisod, sakripisyo. Sa church daghan kaayo tag opportunity nga maka-serve, pero kinahanglan gyud og sacrifice. Di gyud pwede nga komportable ta kanunay diha. Battles to be fought, unya dangers to avoid tungod kay daghay mga delikado along the way. Dangers of false doctrine, no, kung dili ta magbantay sama sa Christianity kaniadto nga nilihis na mao nang sila Martin Luther nilahi na lang pod kay nagkalayo naman sila sa pagtulunan ni Apostle Paul. O nang ang church o ang atong kinabuhi, kinahanglan gyud mo grow. Kaya kung di mo stagnant ta, madala gyud ta sa mga di mao nga pagtulunan. And sa church, there are also dangers to avoid, dangers of division. Kaya kung mo stagnant, ma-divide gina, ma-stagnant, ma-split gina, magguba gina. Kaya dili ligon ang church kung dili siya mo advance and grow. And there are attitudes to develop. Daghay attitude nga develop na to sa atong kinabuhi. And lastly, call to claim. Ingon sa atong text, so I have given you this land. Ang ingon sa Ginoo sila, I have given you this land. Gihatag na nako ni sa inyo, ha? Promises to claim. Sure na gyud na. Promise mo na sa Ginoo. Humana, no, gihatag na niya sa tuwa. As a Christian and as a church, ang katuyuan gusto itong kinabuhi. Mao ni, life of abundance para sa promised land. Sa mga Israelites, promised land. Pero sa tuang kinabuhi, life of abundance, victory, and becoming a people nga mo bless sa uban. Kay mahimot ang panalangin sa katawhan. Kay mahimot ang instrumento sa pagpamuhat sa Ginoo ngadto sa katawhan. Grabe kaayo, ato lang i-claim lang gina siya. Kana nga promise nga atong i-claim, murag naana ba? Imo na lang na nagpadala sa imo, naa sa loyler, imo ra man ginang i-claim.
Para sa to ana ato ra gid nang i-claim. Daghan mga tao, mga Christian, nagsigig claim, nag-claim og successful life, nag-claim og victory, pero man nakigaway. Wala man ni sunod, wala man nag-advance, wala man ni grow. Kita nagahimo og declaration sa ngalan sa Ginoo. Una pag mogamit ka in Jesus name, declaration, no? Pero daghay nagagamit ana nga wala nag-advance ang ilang kinabuhi. Og dili kita ka claim ana tungod kay kana nga promise. Kana nga promise, no? Para sa mga Israelites, kana nga promise sa Ginoo, promised land, dili sa katong mga tapulan, dili sa katong mga talawan, dili sa mga doubtful, dili sa mga hesitant, no? Kanang magduha-duha, dili sila ka claim. Mo nang kumuklaim na ka sa kwarta sa kuan, ikaw bagid na imong IDB, ikaw bagid na kakuan sa pangalan. Naba kay mga supporting papers. Mao po na sa atong pagkinabuhi. Kung fit ba ta nga mo claim ana nga mga promises sa Ginoo. Mao nang sa atong pagkinabuhi this 2022, dili gusto gyud sa to magdugay ta, no, diya sa atong sitwasyon, no, ordinary. Gusto gid niya mag-advance ta. Di gid niya gusto to look the same, to live as usual, but we have to rise up and possess the promised land. Possess the life nga abundant in love, joy, peace, long-suffering, unya victorious, magmandaogon gid sa tanang pagsulay, kalisod sa kinabuhi, unya kita mahimong panalangin ngadto sa uban. Nga we are instrument of God sa iyang mga pagabuhaton ngadto sa kalibutan. Mao nang let us advance and progress. Ang ipangayo lang sa tuwa, faith and courage. We have to fight, no, move and claim His promises. Let us pray.